pagkaka-discharge na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga engineer na sina Henry Alcantara at Gerald Opolencia bilang mga respondent sa kasong plunder kinwestiyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo? Kinwestiyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla ang plunder complaint matapos na ma-discharge bilang maka-respondent ang kanyang mga co-accused na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga engineer na sina Henry Alcantara at Gerald Opolencia na nauna nang itinalaga bilang mga state witness. Binigyan diin ng tagapagsalita ni Revilla na si Francesca Senya na dahil sa pagkaka-discharge na mga correspondent, si Revilla na lamang kasama mga hindi pa pinangalalang Janet Jane Does ang natitirang respondent sa kaso. So nakakapagtaka, 4 na respondents, 3 nasa witness protection, 1 lang matitira. Tapos, ngayon namin nakita dun sa sinamit nilang dokumento na November pa pala naka-discharge ng state witness tong si si Yusek Bernardo, tapos si Mr. Alcantara December. So 'di ba, mag-file sila ng complaint against yung alam naman na naka-discharge na nasa witness protection program, no? So medyo nakakapagtaka yung ganong nangyari. Dagdag di Senya, magsasagawa ng masusing pagsusuri ang legal team ni Revilla sa mga posibleng hakbang kaugnay ng pinakabagong pag-unlad sa kaso. Itinuro din ito ang mga umunoy pagbabago sa mga pahayag ni Bernardo. Samantala nagtipo naman ang mga taga-suporta ni Revilla sa labas ng DOJ at nagsagawa ng protesta. Sigaw ng mga ito, ang mga dating opisyal ng DPWH ang dapat managot sa kasong plunder. Matapos ang preliminary investigation sa DOJ sa kaso ni Revilla, hindi nito naiwasang kastiguhin ng mga nag-akusa sa kanya kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na walang respondent na exempted sa paghahain ng kanilang counter affidavit maliban na lang kung pipiliin nilang wag magpasa. Sabi pa ni Martinez, kung ang isang respondent ay tinanggap bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP, kailangan nilang sabihin ito sa kanilang counter affidavit bilang bahagi ng kanilang depensa. Dagdag pa nito, bilang bahagi ng proseso, kailangan din nila magbigay sa panel of prosecutors ng kopya ng Certificate of Materiality na galing sa WPP. Paglilinaw pa ni Martinez, kapag natupad lamang ang lahat ng requirements, saka pa lamang sila maaring i-discharge o tanggalin sa paghahain ng kaso sa korte kung sakali. Binigyan din ito na sa resolusyon, babanggitin pa rin ang kanilang pagkakasangkot sa kaso. Kasama ng issue ng umano'y conspiracy o sapwatan. Anya, hindi raw ibig sabihin na kapag ikaw ay state witness na ay hindi ka na mababanggit sa resolusyon. Muli niya ipinaalala na ang pagka-discharge ng isang state witness ay mangyayari lamang kapag naibigay na lahat ng kinakailangang dokumento. Ang susunod na pagdinig sa kaso ay itinakda sa Pebrero 20. Erlo Bringas para sa 100% balita.